sa ikaw na nanonood ngayon. And big shoutouts, of course, kay Papa G, kay God Almighty, Yahweh, Jesus Christ. Maraming salamat. And big shoutout sa inyong lahat. And yan, big shoutouts kay Lala Damon Ligaw, yung mga una-una dito. Big shoutout sa inyo. Okay, tingnan natin kung lumalabas yung pangalan niya sa screen. Ay, hindi. Bakit ganon? Ayan. Nalabas na ba? Ayun, lumalabas na. Naka-overlap. Okay. So, big shoutouts kay Kirk. Big shoutouts sa inyo, guys. Okay. Kailangan lagay natin kayo sa unahan. Yan. Big shoutouts kay Dom Crip. Big shoutouts kay Master Gray. Big shoutouts kay... Yan, sa asawa ko. Nag-comment. Big shoutouts kay Reynold. Big shoutouts sa inyo. Okay, so simulan na agad natin to. Guys, marami tayong pag-uusapan. Of course, we'll be talking about the others. We'll be talking about BTC, Zora. We'll be talking about this. We'll be talking about this and this and this. Of course, this is XRP, so you have to really watch out for this. Then we'll be talking about this. Hihimayin ko to sa inyo, huwag kayo mag-alala. Then we'll be talking about this. And we'll be talking about, of course, one of our biggest and best shot calls so far for shit token ito. And big shoutout sa mga nandito, yan, mga nag-heart. Big shoutout sa 18 viewers. Please do like and share, subscribe. And ako nga pala si Jose Bear, and I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses dito sa cryptocurrency. And tinry ko i-public lahat ng mga ginagawa ko since 2021 ng August. Fully public nung 2024 ng April. So yan, big shoutout sa inyo guys. And simulan na natin to. So, nung last time, pinag-usapan natin dito sa video natin yung ating 401k. Tinry ko i-explain sa inyo, tinry ko himayin sa inyo. Bibilisan lang natin tong live natin so that makarating to sa mga taong kailangan maabot na itong video natin na to. So, hindi ko siya masyado sisiksikin, kaya ang gagawin natin is itatry kong gumawa ng maraming live videos para sa inyo. Okay? So, ngayon, for now, medyo nakakabangon yung ano natin. So 12,700 na to kanina, and we are experiencing a slight pullback already. So the reason why is because we are having a dry liquidity. So nakikita natin walang volume pero nagpa-pump yung market. So we can also see in our crypto total market cap excluding the top 10, okay, mainly altcoins, makikita nyo na meron tayong tatlong week na malalaki dito. So when we see this one and we are seeing a dry volume here, okay, hindi maganda to sa ating ano. So ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi ako magugulat na papasok yung price natin sa ibabaw ng 120 or pag pumasok to sa 120. Ngayon bumalik na naman tayo sa 120. Isang beses lang kayo maloko. Pag nagpaloko kayo ulit, okay, kasalanan nyo na yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Babalik tayo dito in order to just prove how stupid the retail market is. Buti na lang hindi ka ganon. And I am expecting that you're not one of those. Okay, kung isa-isa ka sa mga taong nagpadala dito for the last 2 days, okay, we never have, okay, a very good Sunday, okay, or Saturday dito sa US. We never have that kind of like God candle, no? So maraming nagsasabi, hindi, God candle yan, etc. No, I really don't think so. Okay, the only way we can say that this is a God candle is when we see that the volume is along with the price action. So itong price action natin, nakikita natin ay hindi siya para masabi natin God candle. Okay, so ito God candle to. Ito yung sinasabi natin God candle, at makikita din natin siya sa price dito sa volume natin. Okay, makikita din natin sa MACD na nakipag-usap siya sa atin at sinasabi niya na hindi, God candle to, yan, sure to, aangat tayo. So yun yung nangyari sa atin. That's why I was confident that we are going to give that signal. So last 2 days ago, or before we even went to a day off, sinabi ko rin sa inyo na magkakaroon tayo ng pumps. Hindi ako magugulat na babalik tayo sa 120. Okay, why? Because of this evident manipulation here. Okay, meron tayong consolidation. So ibig sabihin, we have to really fill this in. Meron tayong malaking wick dito in order for us to really say, okay, na this is a true move. Okay, bilang usap na lang sa
sa mga nasa, sabihin natin yung mga nakakaalam talaga. Okay? At yung may systematic trading, okay? Kailangan ito balikan. Okay? So, kailangan natin i-fill in to. So, same thing here. Umangat man siya, kailangan natin balikan. Binalikan natin. Okay? So, umangat man tayo, maganda yung wicks natin dito, proving that we are going to go down. Binalikan natin, hindi tayo nakinig, bumagsak. Okay? So, ganun din siya. Okay? So, kahit maliit, sabihin natin maliit na ano to. Okay, ito. Kamukha to ng surge natin. Okay, kung hindi kayo makikinig dito, ewan ko na lang. Okay, hindi ko na lang alam sa inyo kung anong pinapairal nyo sa trading nyo at sa investing nyo. Okay, so kanina sa Meraki, hindi ako magdadrop ng name. Okay, sinasabi ko lang sa inyo. Okay, how I navigate the market is through emotions of my followers too. Okay, alam ko masakit pakinggan yun at lagi ko sinasabi yun sa kanila na masasaktan kayo sa sinasabi ko. Okay, hindi dahil gusto ko kayong saktan. Okay, it's because I want to make this as an example in order for you guys to be able to assess yourself too. Okay, then become the person that you don't want to be. Baliktad pala. That you don't want to be the person that you are right now. Yun pala. So, ngayon guys, okay, medyo na nabubulol ako ngayon. So, ngayon, eto, 'di ba? Ito yung sinasabi niyo, di God candle yan. Butas nga yung ano natin eh. Nakikita niyo to, yung move natin dito, wala tayong volume. Okay, ang hina nung ano natin, kung magpaparabolic to, umangat na to dito sa level ng red lines natin. We don't see that. Okay? Kahit sabihin natin God candle dito pa lang, dapat nandito na yung ating talagang move. Okay? So ito, kung sabihin natin, sabihin nila God candle to, etc. Blah, blah, blah. Okay? Wala tayong ganun. Okay? Ito, God candle to. Okay? Kasi nakikita natin na ang ganda ng parabolic move natin para masabi na talagang aangat pa to. Okay? Kasi marami pa tayong room to move up for this run. Okay, pero hindi siya parang prolonged bull market. Okay, so even though this is May, okay, I'm just like letting you know. Okay, ito yung sinasabi ko nung why I'm very complacent habang nasa Japan ako na hindi to magka-crash dito sa level na to ng May. Okay, ang nangyari is nung nasa airport na ako, etc. and everything, okay, paalis na ako, hindi na ako makapag-crypto, hindi ko na nabantayan yung market, bumagsak tayo. Okay, so pagbalik ko, okay, inaayos ko yung mga papeles ko, inaayos ko na lahat yung mga ano ko, pagbabalik ko dito sa US, ang nangyari is hindi ko napansin na nasa baba na tayo. So, magmo-move pa ba ako? Yun yung question. Okay, so kanina, sa ano natin, dito sa Meraki natin, may nag-chat, okay? So also, nagbago na po ba yung prediction nyo? Okay, about dito sa general idea ko daw. Okay, na magpapump tayo, tapos magdadump tayo pabalik ng 108, tapos kapag nag-fail yung 108, babalik tayo sa 101. Okay? So, nagtataka na siya kung totoo pa ba yun kasi nangyari is nagpump na tayo sa 120 wherein nasusunod pa rin naman yung prediction natin kung nanonood kayo ng live natin. Okay? So, ngayon, kung kanina, okay, nandito tayo sa 122, bumili ka. Okay? Kung sino man to, yung binablind item natin. Okay, at bumili ka kasi nai-emotion ka na tingin mo, sir, also, hindi tama yung prediction mo, etc. Tama pa rin yung prediction ko. Just go back to my live. Ang sabi ko, if we go above 123, 124K, dediretso to sa 130, which is very possible. Okay, which is very possible kung Fibonacci lang ang pag-uusapan natin. Pero dahil meron tayong tinatawag na inflows, outflows, may tinatawag tayong order books, may tinatawag tayong volume, okay? Meron tayong tinatawag na aggregated volume. Okay, wala akong makitang ganun. Okay? Hindi ko siya makita sa ngayon. Okay? Kasi ang nakikita ko is a negative candle na hindi pa rin naman nagko-close. Meron pa kayong 12 hours. Okay? Dito sa time zone ko, negative 7. Okay, UTC. Tapos, meron tayong tinatawag na fill-in gaps lang to. So, we are now going to call this as a distribution level. Okay? So, nagdi-distribute na sila kasi kumbaga dito, ang ganda ng market,
masaya yung market. Okay, this is how I explain it. Okay, biglang binawi. Tapos naiwan sila. Sabihin natin, naiwan. Okay. Ngayon, what is your initial move as a semi-pro? Sabihin natin, medyo may katagalan ka na sa market na to. Okay, hindi ka bago, hindi ka lang dito pumasok. Sabihin natin, matagal-tagal ka na sa market. Okay, sabihin ng 1 year o sabihin natin 6 months. Okay, and you experience this kind of bear market, etc. And you experience this kind of bear market. What do you do as an initial emotional reaction is to really take profit on this one. If you're new, yes, definitely you will be adding more, no? Pero dito, dahil nga nandito ka na sa level na to, okay, most of the time, 80% of the people who are, okay, yung sinabi ko kaninang characteristic na trader or investor is to really take profit in order to take advantage of the market when the market plummets. Okay, so the question is, okay, magiging kasing tagal ba nito? Okay, and magiging kasing tagal ba nito? Yan yung mga question is, yan yung hindi ko alam. Okay, kasi hindi yung time ng Bitcoin is far different from the time ng mga tao. Yan lang masasabi ko. Hindi ko sasabihin na sobrang sure ako, etc. blah blah blah. Okay, and may magtatanong dyan, Sir Oso, nasan yung proof mo nung last video? Dahil tamad ka mag-view, sir, pakita ko sa iyo. Ito. Okay. So, ito yung prediction natin na sinasabi ko na we can play out here kasi gusto nga nila yung 150 moving average. That's why I say the institutional support level, okay, or yung nagkakaisa sila is 100K. Okay. And what are the potentiality that we can go to 130K? There is a high potentiality if, okay, let's say this is a wide manipulation. Okay, or we are looking at a premature rising wedge. Okay, sabihin natin ngayon pa lang natin nakikita. So that's why I have a shot call na 130, 128 or 133K because those are also very, how do you say this? Parang ayoko na kasi sabing no? Illuminati. Masonic number na lang. Sige. That is very Masonic number or conversational number. Yun na lang para hindi kayo na-weirduhan. Okay. So, ngayon dito ko nasasabihin sa inyo na nasusunod pa rin tayo guys. Walang nagbago. Okay. So, if we plummet here, then pwede tayong tumalon pa rin sa black line natin. Okay. These are price action potential. Okay. I'm not trying to predict the market. What I'm saying is I'm just following the flow. Okay, the money flow. Kita natin sa money flow, bitin eh. Bitin talaga siya. Okay, kahit anong pilit natin, gusto ko man din siya mag-pump ng sobra. Okay, hindi ako magiging emotional sa numbers na to. Okay, kung kayo, emotional kayo, gusto nyo yun, okay, that's what makes you happy. Okay, the market does not confirm you, does not affirm you, okay, and doesn't care about who you are. Okay, if you think that that's how the market is, that's when you lose a lot of money. Okay? So, dito ko na sasabihin sa inyo na wala talaga tayong pera. Hindi pumapasok yung pera. At ang patunay natin dyan is yung others natin. Nakikita natin na meron tayong mga negative candles here and negative candle patterns. And also, potentiality, we are up for a double top for this one in order for us to really form the bullish ilang months to? Oh yeah, the whole 7 months correction, no, sa natinatawag. So we have double bottom here. So the question is, bakit hindi pa rin po to bullish? Dapat bullish na po to, dapat nag-breakout na. So may tinatawag tayong confirmation levels. Okay, hindi lang dito umiikot yung buong pera natin. Meron tayong tinatawag na top 10 lang to, excluding top 10 lang to. Okay, ibig sabihin lang to is because kahit pagsama-samahin natin yung ibang, di ba, na nasa 100, sabihin natin yung 100 to top 11 to 100, kulang na kulang yan pag pinagsama natin yung top 1 to top 10. Okay? So, ibig sabihin ko sa kulang na kulang yan, hindi by volume or hindi dahil sa market cap. Okay? We're talking about the focus. Okay? Hindi tinatawag na kung saan ba itinutuon yung volume natin pag nagkaroon talaga ng massive move sa market or confirmation sa market. Okay? So, may isa pa tayong tinatawag na isa pang kailangan natin pagtuunan ng pansin is yung magandang shot call natin sa Zora. Okay, so why am I confident that we should be selling? Okay, so dito nag-call na ako ng sell dito. Okay, so sa 0.11 so 11 cents. So why? Okay, it's because this is a very
conversational number again as well if ang mga assets mo ay nanggaling sa 0.1 or sabihin natin below, okay, 1 cent. Okay, ayan, big shoutouts kay Rake Tier. Okay, psychological number, yes, definitely. Okay, avoiding number, kumbaga pag tinatawag na, oh, this is a new thing, since wala tayong overhead resistance, wala tayong previous history, wala tayong fractal, we're looking at numbers. So, good take on that one. So, ngayon, ito na sasabihin ko sa inyo. Okay, so we're looking at an ABC. Kung ito is 618, therefore, it means it should retrace dito sa level na to. That's correct. That's right. So, ibig sabihin, tama din nung yung ating Fibonacci at the first check. Okay, so wala tayong makita sa 886 na, wala tayong makita gano'n. So, ngayon, dito tayo titingin sa ibabaw ng 618. So, may 618 level tayo. Ngayon, the question is, ano ang nangyayari sa Fibonacci pag pumasok tayo sa 618? Okay, sino makakasagot? 5, 4, 3, 2, wala. Okay, so bibilisan lang natin ha, kasi nagmamadali tayo para makarating to sa mga tao. Okay, para hindi na sila nagre-reklamo. Okay, kasi ano sila short attention span sila. So hindi natin sila masisisi. Tayo mag-adjust. Minsan tayo mag-adjust naman tayo. Okay, so walang makasagot. So ang price natin for the price action, if 618 is already confirmed that it is going to pump and we see a God candle, which is this one, nakita natin yung volume natin umangat. Okay, at nakita din natin dito yung ating candle, pinakita siyang ganyan. So presumably, we should be stopping at 236. Yan, 236. Pwede nyo i-close yung long nyo near to that or at least sa gitna ng 236 at 382. Okay? So, yan. Dito nagpe-play yung Fibonacci natin. Kaya nasasabi nyo na, oh, si Sir Oso, ang galing mag-predict, etc. Blah, blah, blah. No, it's because Fibonacci. Fibonacci levels always will guide you if you can somehow master Fibonacci. Okay? And price action, moving averages, and also MACD, you'll be able to understand what I'm trying to say. Now, dito, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Okay? Pag nag-bounce tayo sa 618, ngayon nag-retrace tayo sa dito sa level na to. Okay, what happens? What happens when we bounce at 618? Of course, it's gonna repeat the history, no? Babalik siya sa 236 ulit. Babalik siya sa 236, but the question is, if it breaks, what happens? We reach the potential top. Okay, and ngayon nandun na tayo sa potential top. And the question is, ba't siya po lumalagpas? Okay, kasi ngayon, ito yung sinasabi ko, hindi to sakto. Hindi ko siya masasabing na tama palagi yung Fibonacci natin. Hindi rin to pang navigate ng pinakatamang sakto or sabihin natin pinakatamang way para kung saan ako maglulong at saan ako mag-short. Ito yung tinatawag na hindi natin kontrolado yung laman ng order books. Okay, kung gusto nila mag-long, gusto pa nila pumasok, gusto pa nila bumili sa spot, hindi natin kasalanan yun. Wala tayong problema doon. Okay, ang problema natin dito is may hawak ka ba? Saan ka bebenta? Saan ka aalis? Ano yung systematic way mo in order to get in and use the systematic way? How you get in is that's how you will use it. That's the only system as well that you will be using pag gusto mong umalis sa market na to. And that's what I did. Okay, umalis tayo dito sa pinaka-safe, which is hindi tayo lagi nagda-navigate na, oh, dapat dito kayo kasi na-predict ko na 0.1 trade. No. Okay? You always look for the levels. Okay, kaya nagpaalis ako dito sa 0.1111. Okay, because this is a psychological level. Kasi mamaya mag-fail to at nag-produce pala siya ng double top, then therefore, at least nakaalis kayo. Okay, so ngayon pala nagmamanifest yun talagang totoong top. Okay, kasi pwede naman natin sabihin na, ito na yan, Sir Osa, ito na yan. Ito na yan. Sige, tama din na pwedeng ganyan din yung Fibonacci natin. Okay, prematurely, we can say that this is correct too. Okay, why? Okay, sabihin natin, 618, boom, nauntog naman siya eh. The next day, nag-bounce siya sa 382, okay? Diba, 236, 382, pumasok na siya dito sa level na to. That is still correct. Okay, but if the prices are failing to get above the 0.114 ng Fibonacci, which is also the chismosa level, okay, na inimbento ko lang to, okay, biglang nag-fail yan, hindi tayo makapasok dyan, bigla tayo bumalik sa 0.5. Ang 0.5 is very, ano to, ibig sabihin nito? 0.5 is going to be the major bounce na tinatawag. Papasok siya talaga dito sa next level natin, which is a secret level ng Fibonacci natin dito sa Meraki.
Okay. So, sakto-sakto din siya. Weird? Tama ba? Or, okay. So, it's just numbers. Hindi to pang predict, guys. This is just to navigate the price action. And we are correctly navigating the price action. And the reason why I want you to exit the 0.111 is because it might be the potential top. Ngayon, kung bumalik man dyan, okay, so the question is, what happens? Okay, dito na tayo papasok. What wants to meet the 20 MA, and if it tests, okay, and 20 MA and test it, if it breaks, it's the sign. Okay, if it avoids it, then it means go higher. So the question is, what's the next high? The answer is 0.25. Okay, now ito na pinakamagandang tanong dito eh. Wait lang nga, guys. Pero ulo tong sa alpha namin, kinig ako eh. Bala sila. Pawalan nila. Okay, anyways. So, ngayon, ganito gagawin natin. Ang next news natin is we have to watch this. Okay, alam ko, medyo matatagal na tayo dito. I know that names are out there. We have an XRP. Can you answer them? I can't. And you know what? I do. Well, I can't. All right, you're giving me the rap. BlackRock is not buying XRP. Yes, according to the CEO of BlackRock, this guy right here, Larry Fink, he said how they are not buying XRP. In this video right here, the CEO of BlackRock, the largest assets manager in the world that controls over $10 trillion worth of assets, has confirmed how they are not buying XRP in this video right here. So what is going on? Is BlackRock buying XRP? Are they not buying XRP? What is the truth? This video is going to be massive because BlackRock is massive. And if they buy XRP, that is going to be massive. Imagine what will happen to the price of XRP once BlackRock says that, yes, we are buying XRP. So right now, BlackRock cannot say that they're buying XRP. If they say, yes, we are buying, that means that they cannot buy XRP at these cheap prices. Breaking news right now, BlackRock has confirmed how they are not Okay, so actually yun na yung pinakatot nun. Medyo mabagal kasi ito magsalita eh. So ito nga yung sasabihin ko sa inyo. Larry Fink is also saying this in 2018. Then 2021 came, sabi niya, we might be rethinking it. Then 2023, okay, yeah, we might be actually going to see and research about it. 2024 comes, and yes, we're filing ETF, etc. Ay, actually 2024, ETF. Di ba, nagigets niyo yung pattern? So ngayon, sabay na XRP, no, XRP is not filing for ETF, blah, 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 etc. This one is like a little bit shortcut, but I really don't trust this kind of like, manipulation. This is very evident. Alam niyo naman yun. Okay? So, yan. Oh, wag niyo masyadong spam yung market. Wag niyo spam yung yung chat natin ng ganyan. Baka maban ka. Okay? Mga dalawa, tatlo lang. Okay na yan. Baka maban ka. Hindi kita maan-ban. Ayan na. Baka maban ka, ha? Ingat. Okay. So, ngayon, the reason why I'm telling that is because this is also correlated doon sa ating mga prediction with the XRP. Okay, so if we're gonna go back to the prediction naman natin with the BTC here, this is from Benjamin Cohen, one of my kinahangaan when in terms of like pag pinag-uusapan natin is fundamentals and macro. Okay, so ito yung sinasabi ko. There is a high potential, yes, that we can go higher, etc. But there is a September pullback. Okay, it's very imminent. Okay, but like I said, we should be exiting somewhere around 180, 140. 140.80 should be dapat malakas yung volume. Pag hindi malakas yung volume, I really don't think that we're gonna go somewhere very positive. Okay, or yung sinasabi nila, oh hindi, 400k, 250k, 240k, etc. No, I really don't think so. Okay? So, yun yung sinasabi ko. Okay? So, ngayon, dito, ang sinasabi lang naman dito is may proof tayo na laging September pullback. September pullback. Okay? September pullback. Okay, there's a lot of September pullback. Okay? So, this is very understandable is because it has to do with macro, okay? It has to do a lot with macro and fundamentally bearish talaga ang August, no? So, ito yung tinatawag na kala nyo tapos na yung August pullback.
biglang nag-buy-in ka, biglang meron pa pala i-pull down. Kasi nga, meron tinatawag na rotation. Okay, so marami magsasabi na hindi seryoso. Hindi yan totoo, etc. Hindi, totoo yun, actually. And for over the years, we've been following this. We've been talking about this since 2021, 2022. Okay, kung matagal ka na dito, palagi ko yung pinapakita sa inyo. Palagi ko itong pinapakita sa inyo. Okay? Huwag kayong magre-react sa market through your emotion. Okay? Always, 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 always. Okay? Fill in yourself with knowledge. Okay, so that you will not be emotional, because when emotions are high, okay, intelligence go low. Okay, so huwag kayong masyadong ma-emotion sa nangyayari sa market. Okay, so ngayon, guys, tulad na sinabi ko, okay, the potential blood market is, yes, definitely it will come. Okay, pero somewhere September. Okay, hindi ko rin sasabihin sa inyo na, oh, that is the best buying opportunity. I will let you know, and that's why you have to really stick here. Because whenever I let you know, hindi ka nakikinig. Why? It's because first time mo lang sa market. Okay, first time mo lang ulit mapapunta dito. And yun nga, yun yung nangyayari. Okay, kaya hindi ka nakikinig. Or kahit kanino yan. Okay, hindi lang sa akin. Okay, paulit-ulit mong gagawin yan. Okay, so ngayon, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Next. Okay. So, maraming nagsasabi, this is the time, this is it, etc. Blah, blah, blah. Okay. Total 2, Bitcoin. Okay. Sinasabi nila, ito na yan. RSI, 7-year correction, blah, 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 etc. No, I really don't think it's not yet. Okay. Because why? It's because itong tinatawag na 1, 2, 3 break. So, 1, 2, 3. Isa pang down to konti. Tapos, aangat tayo ng malakas. Okay. Nang mabilis to. Mabilis. Hindi yan ganyan. Okay. So, isa pa tong babaan na to. Okay. So, isa pang malalang fear. Okay. Isa pang malalang fear sa market, or pwedeng ma-excite yung mga tao siguro. Mabilis na fear. Okay. Then, boom. Babalik tayo sa normal. Tapos marami pa rin yung magdududa. Okay, so ngayon, para sa mga bago na nandito, sa mga hindi nakakalaman ni Ripple Labs, of course, I think really know, because pag bago ka, yan unang naririnig mong asset. No? XRP, ADA Cardano, diba? XLM, BCH, ano pa ba? LTC, yan yung mga first asset na maririnig mo eh. Okay? So, ito ngayon, sasabihin ko sa inyo, ni Ripple Labs natin, ito yung tech company behind the payment network called Ripple, okay, or XRP. No? So, yung XRP natin, ito yung digital asset na ginagamit for a fast transaction na ginagamit din ng mga MoneyGram, etc. before, etc. Okay, this is the XRP fuel na tinatawag, or yung toll ticket whenever you're trying to get into the network of XRP. Okay, so ngayon, ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay, so itong SEC natin, or Securities Exchanges Commission, okay, has a long-term battle already for many years, since 2014, 15, 16, 17. Why? It's because ang pinakapunot dulo nito is because si XRP po ay natagpuang nagbebenta against its buyers. Okay, nagbebenta siya patago. Okay, so binibenta niya yung sarili niya assets ng palihim and illegally. Okay, so ngayon, bakit nakikialam si SEC and bakit may say ang US is because ginamit nila yung US dollars. That's it. Okay, kaya naging malakas yung yung take ni US dito at ni SEC dito. So, hindi ko alam kung ano mangyayari dito eventually. Baka mangyari is magkaroon na acquisition dito. Kung hindi man, okay, sabihin natin. Okay, so feeling ko lang okay, conspiracy theory ko lang. Tingin ko lang, may mag-acquire ng company. Okay, hindi ko alam kung sino. Pero, basta, parang ganun. So, ngayon, what is the final judgment? Ano ba ibig sabihin nito? Huwag na tayo doon sa mga basics, kasi I really think you guys can always search this. Ang daming AI apps na ngayon na pwedeng magtulong sa inyo, ChatGPT, etc. Ngayon, andito ako para sa mga gossip. Okay? So, ngayon, si Ripple Labs, okay, have to pay 125 million as a penalty. Ngayon, ano yung tinatawag na injunction? Pag sinabi injunction, ito yung legal term, okay, na you are not allowed to do ABC anymore. So ngayon, for this one, nasan ba yung injunction? Ito, nakalagay dito, and the injunction.
Okay, injunction against certain institutional sales of XRP. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na si XRP kasi nagbebenta siya patago dati at gumagawa siya ng mga shady things. And ang ginagawa niya to convert this XRP is to US dollar. Okay, so why does this really matter and why this is important for you to know? Okay, yung mga cases na ganito, okay, is very something that you really need to know instead of just like chatting on x.com or sabihin natin sa Facebook na XRP to the moon, is to put yourself in the position where you really know something instead of just like saying like, oh, bakit mag-XRP to the moon? Wala kang masagot. Okay, it's because the institutional blah blah blah, the institution is going to use this as a payment system blah blah blah. No, BTC is the one that is being used for blueprint. Okay, hindi si XRP. Okay, I hate to say that, pero si BTC po. And si BTC ang may ETF ngayon. Si XRP wala. Si ETH meron. Okay? Nag-iisip ba kayo? Kung nag-iisip kayo. So, isipin nyo maigi. Huwag kayo masyadong emotional. Okay? Huwag kayo masyadong ma-hurt. Sinasabi ko lang yung totoo. Okay? So, baka sinasabi niya, hindi, future, etc. Huwag tayo mag-usap patungkol sa future kasi mas conspiracy theory, tinfoil hat pa ako sa inyo. Okay? So, ngayon ang sinasabi ko lang dito is yung facts. Okay? And the facts says, okay, this. Okay? Na si XRP, okay, will pay 125 million. Okay? Which is not that a lot. No? Pero, magpapatuloy pa tong kaso na to. So, maraming sasabi nila, tapos na yung kaso, etc. The long time battle is already done. No, I really think that there's more. Okay, this is just one of those doors that needs to be closed, and it already closed. Question is, what's the next? Okay, because we are entering and trying to bring down more regulations. Okay, so sabihin natin si XRP, if sabihin natin, it means that there is a clear legal status already for XRP, which is that's the good news. And I really like XRP in specific terms. Why I really like XRP is because it is trying to push the humanity into understanding more about finance. Yun yung masasabi ko, that there is more than just like support and resistance, and there is more about pagdating sa finance. There's pagdating sa economy, meron pang masigit pa pala sa pag-iintindi ng supply and demand, no? So ngayon, with the cases like this, okay, if regulators win, pag nanalo yung regulators natin, it could mean, okay, tighter rules for similar crypto projects. Syempre, si XRP yung pinakamatapang, nilagay niya yung sarili niya dun sa kawali. Ano ibig sabihin ng para sa mga baguhan, 'di ba? Solana, sabihin natin ano pa ba yung mga XLM, 'di ba? XLM is just fork of XRP, 'di ba? Kamusta naman sila, 'di ba? So, kawawa din sila. Hindi lang si XRP. So, lahat damay-damay to. Tapos na ang case na XRP awesome. I know. I already said that. I just said that. Okay? I just said that if you're listening. So ngayon, let's talk about this one. Okay, kasi baka maka-attract tayo dito ng mga mga kulto. Okay, so ito na, dito tayo. So ito yung sinasabi nila sa total 3 altcoins naman. They're saying that this is already ready to go up. Okay, so ito yung sinasabi ko. Kung ganito kahaba to, okay, mahaba-haba pa to ng konti. Kung sabihin natin dito lang, okay, sabihin natin ito. Tingnan nyo, mas mahaba to. Ito, kasing haba lang nito. Ibig sabihin, ano yun? Ganun lang kabilis para umangat? No, I really don't think so. Sabihin natin, ito. Okay? The reason why, kung ba't umangat na to, kasi sufficient na yung days for us to really consolidate on this level. Okay? Now, we are looking at these levels. Kailangan natin to mahanap dito sa levels na to. I really don't think that this is it. Okay? This is just like the first down. We need a double bottom here to confirm this. Okay? And the question is how high? Okay, you just have to like find the BOS, i-treat nyo siya as neckline, hatakin nyo yung line dito, tapos hatakin nyo yung line na yon, kung gaano kahaba yon, kung saan yung breakout at confirmation, dun nyo siya ilagay. So probably 2.4, 2.6, okay, and titignan nyo kung fundamentally correct, okay, kasi hindi yan po pwede. Technical analysis, boom, lapag nyo yung line, tapos na. Okay, hindi siya ganun. Big shoutouts kay Ryan, pati kay Elon. Okay? So, ito na yung sasabihin ko sa inyo, guys. Okay? Yung next natin. Okay, so ngayon, yung peso natin,
Maraming umiiyak na naman. Okay, malaki na naman daw palitan, etc. Okay, para sa mga OFW goods. Okay, pero yun kasi ang market ng US ng Philippines no? OFWs. Okay, so tayo may pinakamalaki, isa sa mga pinakamalaking nag-OFW na mga at nagpapadala pabalik. Okay, yung iba kasi umalis. Okay? Yung iba umalis tapos hindi na nagpapadala. Okay. So ito na umalis pero nagpapadala. Okay, so tayo yon, Philippines. That's why it's very important for us to know the dollar dominance. Okay, so we'll talk about this more in our next lives. So ngayon, dito pag-usapan natin to. So this is also one of the price action. So nakita natin na nag-break tayo sa 150 moving average. If we go back to Zora, yun din yung gusto natin gawin. If we break the moving average, we go down, pwede ito mag-retrace, tapos tsaka to babalagbag ng malalim, papunta dito sa 618 ulit. Okay, because we never went down at that level. Okay, kung mag-fail tayo dito, then it means we may go back down here. Ito yung problema sa mga malalakas na asset. Okay, wala siyang price action, bigla na lang siyang gumanyan, nag-sideways, boom, 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 wala man lang nag-usap, biglang umangat ng ganito. Okay, so dito natin masasabi na we need to have a letter U here. Okay, kailangan natin mag-U. Mag-swing. Okay, we need a swing here. Okay, bago natin masabi na aangat na tayo, etc. Okay, so tsaka natin masasabi, makikita natin yung i-confirm natin, tsaka ako yung sasabihin ulit pumasok. Okay, so nandito na kayo, naka times 2 na kayo, that's good. Okay, so isa yun sa mga shot call ko din dito, Zora. Yan. Next is ito, sa Pengu. Yan yung sinasabi ko sa inyo. If this fails, okay, so kailangan natin balikan tong level na to. Okay, why? Is because that's how it is. Okay, kahit sabihin nyo, double bottom to, etc. It needs to retrace. Okay, it needs to fill some gaps. Okay, may tinatawag tayong gaps, meron din tinatawag ng Fibonacci. Sumusunod siya sa Fibonacci. So, what gives for us not to really retrace? Okay, kasi sabihin natin pumasok siya dito ngayon. Okay, sabihin natin retrace lang yan para pumasok dyan. Malaki yung magiging drop pa rin natin. Papasok to agad sa 0.17. But if 0.17 is the best buying opportunity for Pengu, sabihin natin, okay, pumunta to sa pinaka all-time high niya na potential. Okay, or sabihin na lang natin dito, which is 0.09. That's gonna be times 8.1. Okay, times 8.1. Diba? So, yun yung sasabihin ko sa inyo. May kilala akong kulto, etc. Ay, mga nagdi-delete, nababasa ko pa rin message nyo. Huwag na kayong mag-delete. Nabasa na rin ng mga nanonood. Okay, kay Dom Crip, yan, may kilala akong kulto. Sino yung kilala mong kulto? Okay, so ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys. Okay, nag-call na siya ng top, no? Yung natin, yung pera natin dito. Okay, so yung money flow, bumagsak na siya. Okay, volume natin ay umangat. So, ano ibig sabihin nun? Okay, catalyst for a negative move. Okay, so that's why I sold my Pudgy. My Pudgy was sold here nung sa live natin. Tapos ngayon, nag-sold ako kahapon dito sa 0.04. Okay, big shoutouts kay Chio. Okay, so now, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Okay, which is this one. Okay, so seems like we're copying this one. This is from my document sa Meraki na kahapon. 2026 is the year we make it or we break it. Hindi ko sinasabi kung talagang mag-aangat tayo or babagsak. Wala akong sinasabi. Okay, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, kasi sa Meraki lang to. Okay, so ito yung sinasabi ko. Ito na lang yung pasilip ko sa inyo. Kung nasa Meraki kayo, may mga nakameraki dito, ganado nung una, tapos nung nagmeraki na, yun na, hindi na nagbasa. Okay? So, nagsasayang sila $15, pero bumabalik sila kasi gusto nila yung gem call. Okay? So, ayun, ito na yung sasabihin ko sa inyo, guys. Okay? Itatago ko yung mga gem calls ko ngayon sa mga documents para magbasa kayo ng document. Kasi yun yung purpose ko eh. Hindi shot call yung Meraki, guys. Okay? Yung Meraki is for you guys to really understand and know in order for you guys to be not a follower anymore one day. Okay, gusto ko one day kayo na yung mismong nagde-decide para sa sarili nyo. Tumatayo sa mga sarili nyo mga paa. Hindi na kayo palaasa, hindi na kayo palamunin. Okay? Hindi na kayo namimigay ng pera para lang sa kapalit ng ng mga bagay na kaya nyo namang i-search. Okay? So,
makakahanap kayo ng sarili nyong alpha. Makakasipsip kayo ng alpha nyo. Okay? Na sarili nyo. Okay? Kasi ayoko yung lagi kayo nakasa sa akin, nakasa kayo sa ganito, nakasa kayo kay Crypto Banter, nakasa kayo kay kay ah kay sabihin natin sa Filipino sa Bitpinas or nakasa kayo sa kay Coach Miranda Miner, etc. No hate, pero sinasabi ko lang na lahat ng sinasabi nila, lahat ng yun, okay? Nasa internet yun eh. You can also search for it, okay? The only difference is I have the gossip, and the gossip sometimes really hurts us a lot, okay? Because there's no facts that supports it. Pero when it happens, 'di ba? Tsaka na lang magsasabi, "O nga no, Sir Oso, tama ka. Sir Oso, tama ka." Ganun din sa ibang mga YouTubers or sabihin natin totoong influencers at totoong content creators. Sabihin natin kay Coach Miranda Miner, "Oo nga, tama ka, Coach Miranda Miner. Tama siya." 'Di ba? Sabihin natin, yun yung problema lang sa content ko. Wala tayong facts, okay? Mostly, wala tayong facts. Okay. So ngayon, ito na. Okay. Dito na tayo. Okay, so gumawa ako ng document for the last years and year. Actually, a year. Okay, ang daming document nito. Nagsusupport lahat ng magiging move natin para sa 2026. Pwede na natin ibente. Actually. Okay. So, ito, pag na-access nyo to lahat, malalaman nyo. Okay, malalaman nyo na kung nung 2024 ng November, December, and January nyo to na-access, sabihin nyo, katangahan to, Sir Oso. Ay, sorry sa word. Kalokohan nyo to, Sir Oso. Well, hindi to totoo. Okay. Ngayon pa lang siya nagiging totoo. Okay. Ngayon pa lang at para sa next year pa lang to nagiging totoo. Okay. Ako ko. Nasa sa inyo, guys. Okay. Hindi ko sinasabing mag-subscribe kayo. Sinasabi ko lang yung value ng content ko, hindi ko hinihimod sa mukha nyo. Ang ginagawa ko ay sinasabi ko sa inyo na there is potential in this kind of content. Okay? When I say content is, yung kind of my content is about gossip, chismis, guys. Okay? Pag nasobrahan ka sa maraming knowledge, sa sobrang mga facts, etc., 'di ba? Nakakatalon ka sa 5 steps ahead, 7 steps ahead. Pero pag tinignan mo, saan nanggaling tong 7 steps na to? Ano tong prediction mo na to? Bakit ganun yung gossip mo? Bakit ganun yung conspiracy mo? 'Di ba? Hindi ka makapagbigay ng facts na talagang masasabi mong facts na 'di ba? Pero more of like a prophecy yung datingan. Parang ganun. Hindi ko sinasabi prophecy yun. Okay? Sinasabi ko lang yung word. Okay? For the, kumbaga, lack of better words. Okay? Just to really explain it to you guys. Okay? So, nasa sa inyo, okay, if you wanna subscribe to Meraki, we also have like a link down below. Okay? Si Merskov Damong may migay ng 5 membership sa Meraki. Okay? So, tignan natin kung mangyayari yun. Tignan ko muna. Ayoko kasi mamigay. Hindi ako pala bigay talaga. Alam ni Exy yan. Ayoko namimigay ng libre. Okay? So, pag-isipan ko muna. Ayoko kasi pinibigay ng libre. Pag nilibre, alam mo yun, hindi nila bina-value. Okay? So, sa akin lang, gusto ko paghirapan talaga. So, ngayon guys, ito na lang gawin nyo. Like nyo ako, subscribe nyo ako, tapos click nyo yung notification bell para, okay, una-una kayo sa mga chismis ko. Okay? So, ngayon guys, kung wala na kayong tanong, okay, yung big shoutouts kay Lila Innocentes, big shoutouts kay Big Fella, okay, big shoutouts kay, nawawalan ng value. Yeah, it is what it is. Yan, big shoutouts kay Mark Cabral, yan, sa mga luma na nandito. Okay, before you leave, okay, bumagsak agad yung viewers, ha. Okay, i-like nyo yung video, okay, click nyo yung share. Share nyo lang sa mga group sa Facebook. Malaking tulong na yan, guys. Okay, kasi kung hindi man para sa inyo, para sa iba. Okay. At least nakita nila to. Okay. Kasi mamaya ito yung parang para content nila. Okay. Na, ganito din pala yung style nila ng pagre-research. Ganito din pala yung style nila to navigate the market is through conspiracy, through gossip, through ganito, etc. Okay. So, kasi sa akin, nangyayari siya for the last 3 days, 4 days, 5 days, 3 weeks, 2 weeks.
I gave you Zora, I gave you Penguins before it pumped. Then may mga talo tayo, of course. Hindi ko man masabi dito, pero we gave you a lot of gems. Okay? Marami sa inyo naka times 2, naka times 5. For the last mini bull run na nangyari, na pinredict din natin, na sinabi ko sa inyo, there will be a mini bull run from 93k to up to 110. And from 110, if we go to level 112, papasok ng is gonna be a bull run to 121. So, lahat yun nasa channel natin. Kaso tamad kayo, ayaw nyo kayo fact check. Sige, fact checkin nyo ako, go. I dare you guys. Pumasok kayo dito, i-check nyo. I-check nyo lahat to. Okay? Huwag kayong tamarin. Manood kayo ulit. Panoorin nyo yung mga videos ko. Walang problema. Okay? Tapos sabihin nyo sa akin, mali ka, Sir Oso. Kasi ako mismo nagsasabi din, mali ako. Okay? Pag nagkamali talaga ako. And yun lang sasabihin ko sa inyo, guys. Okay, dito, lalo na to, tong video na to, dump, sinabi ko to. Okay. So, yeah. Ito yung 123k. Iniisip nyo na mag 124. May nagsalita dito 124. Meron dito nag-comment ng 124. Papasok ng 124. Nakipagtalo pa sa akin. Sinabi ko sa kanya, hindi nga talaga. So, hindi nga nangyari. Okay? Hindi tayo pumasok ng 124. Okay, 123. Yun lang. Ganun lang siya kadali. Okay? So, big shoutout sa inyo, guys. Again, okay? God be the glory. Hindi lahat sa akin to. Pinahiram lang sa akin. Shepherd lang ako. Tagapamahala. Okay? Tagapangalaga. Okay? Okay? Nakikisip-sip lang ako dito. Sa glory ng Diyos. Yan. So, big shoutout sa inyo, guys. And big shoutout sa mga nandito at mga matatagal na yan. Sila Eggsy. Big shoutout sa inyo. Okay? And thank you so much sa mga tumapos ng video na ito. And yan. Wala na ba kayong tanong? Nagbabasa kasi ako comments eh. Okay, papagandahin ko yung channel natin. Huwag kayong mag-alala. Chill lang kayo. Okay? Hindi pa tayo yung panahon. Okay, there's always timing. Okay, at it will be God's timing. Bakit nakikipagtalo siya? Suntukan na lang. Nako, nakikipagsuntukan. Tapos na ako dyan. Yan. Okay, so yun lang, guys. And chismis na ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye, guys. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang